Shocking! Pero pareho ng designer mga kasos ng damit ang Kath din kagabi. Nagulat ako dito, no, yung disenyo ng kanilang damit mga kasembreros ay same din sa, parang yung kay Alden at saka yung kay Kath mga kasembreros, no, same sila na same sila ng designer. Tapos, yan at marami pang items sa vlog na ito. Unahan ko itong pinost ng Jamie Sparkle mga kasembreros, no, na-feature nila of course yung so alam ko na si Ma'am Joy Marcelo pala itong isang kasama ni na tao dito ni Ma'am Tracy Garcia at saka ni na Attorney Annette Gozon mga kasembreros, no, dun sa pagbisita nga ni ng mga bosses kay Alden mga kasembreros sa Siargao or sa set ng Siargao. So sabi ng Sparkle Jamie Artist Center 48 minutes ago, Jimmy Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez, Sparkle First Vice President Miss Joy Marcelo, and Sparkle Assistant Vice President for Talent Management Miss Tracy Garcia spotted on the beautiful island of Siargao as they paid a special visit to the set of Love Siargao. So tapos may mga random photos din sila na shinare dito mga kasembreros, no, na kung saan ay andun nga sila, no, na yung iba naman ay na-share din natin nung nakaraan mga kasembreros. Tapos may isang picture pa dito sina Alden parang ibang ibang anggulo nung pagkain nila mga kasembreros doon sa Siargao pa rin ito. Tapos andito na si Angel at saka si April, ate niya April of course. Si Angel or parang wala yata dito yung mga boses. So dinner yata ito na pagdating ni na Angel mga kasembreros. So si Angel, hindi ko lang parang hindi sumama si Riza or si Riza na kapatid niya mga kasembreros. Siguro busy, no, si Riza or si Riza sa kanyang business mga kasembreros. So andito of course, parang budil fight din ito. Andito sina Laysam of course, si Mama Ten. At saka yung iba ay hindi ko nakilala mga kasembreros, maliban kay Angel, kay April, no. Yung iba dito siguro mga local residents doon, no, mga kasembreros and mga Cathdinatics. Tapos next item natin, so yun, kakulitan ni Alden kagabi. Ay naku, nadali na naman si Alden dito mga kasembreros. Ang kulit niya dito kasi diba si Marian, kayang-kaya ni Alden niya. Tapos sabi naman ni Alden, ano bang pinagagawa ni Joker dito? Sabi nga naman, tapos medyo sexy dance kasi itong ginawa nila mga kasembreros na ginaya ni Alden mga kasembreros. So si Ate Yan niya of course, hindi talaga mawawala itong tao dito, kulitan moments na mag-ate na ito mga kasembreros. So expected na talaga in every Sunday na meron silang paandar mga kasembreros, no, na mga kakulitan. So mga coaches, no, yung lumaban or part ng duo kagabi mga kasembreros or part ng duo. So yun, sobrang kulit lang at saka si Alden talaga dito yung ko, sobrang kulit Tapos sabi sa dulong, iba na talaga pag trentahin kasi mabilis sumakit yung beo. Ay no. So, grabe no, game pa rin siya mga kasembreros. Dito ka nakita na host na entertainer pa, dancer pa mga kasembreros. So, parang all in one siya, no? Kasi nakita natin hindi naman sa syempre sina Luis Manzano, sina Robby Domingo, game naman sila. Pero walang kasing game dito sa kina Marian at saka kay Alden mga kasembreros. When it comes sa, alam mo yun, parang pakulo at saka papatawa mga kasembreros sa mga audience or sa mga manood mga kasi talagang ibang klase talaga itong dalawang ito na kung saan ay si Alden ay game na game. Saan ka nakita na parang host siya tapos at the same time ay parang matik siya na na nakaprogram na every Sunday dapat may ganito, every Sunday dapat may mga parang di ba, parang very unique talaga si Alden mga kasembreros. So kahit saan mo siya ilagay, no, sa hosting, sa acting, sa business, no, sa pagiging director, producer and so on mga kasembreros ay talagang game na game at saka successful talaga itong si Alden mga kasembreros. So sobrang nakakatuwa. Iba na talagang trintahin na kasi mabilis doon sumakit yung likod niya. So yun ko lang, papaplay ko ito mamaya kasi may music. So baka makapiright tayo mga kasembreros. So pero po no, sobrang expected na talaga itong kakulitan ng mag-ate na ito every Sunday mga kasembreros.
sa Stars on the Floor nga, no? Talagang sobrang kulit. Tapos, may mga pictures pa, may mga videos pa si Kath dito mga kasembreros during sa kanyang TCL event nga. So, may mga times dito na parang gumawa pa pala sila ng behind the scenes or parang may may pinapagawa sa kanya mga kasembreros. May instruction, no, na binibigay kay Kath mga kasembreros. Tapos may mga parang naglalakad kunwari. Tapos yun, no? Tapos yung isa basta random na ito mga kasembreros. May time na nagre-retouch din siya. Kasi kailangan always fresh mga kasembreros ang looks ni Phenomenal Box Office Cinema Queen, no? So ganoon siya mga kasembreros. May mga times dito na picture of course, no? Hindi mawawala mga kasembreros. Or picture with the bosses mga kasembreros or with the big bosses, no? Talagang so dito rin of course yung picture ni Mama Min or video ni Mama Min na parang binibeso-beso siya. So sinalexin pala doon, hindi ko na mention nakaraan. Parang yung sina Baby Kiona, parang yung buong family andun, no, mga kasembreros sa event ni Kath mga kasembreros. So talagang nakakatuwa lang. Kasi nakita natin na okay na sina Mama Min at saka si Kath mga kasembreros. So, tapos may time din dito na kino-close up si Ma'am Kath mga kasembreros. Tapos nakatalikod siya, no? May mga times dito na yon may close up na likod lang nasa taas yung camera, tapos may video may may back shot naman na buong katawan talaga ng Catherine kasama ang kanya mga paa. So naka-high heels, no, si Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros. So tapos dito, yun, binati niya of course, no, si Mama Min. Hindi ko to nasama ha mga kasembreros dun sa previous na vlog natin, kung kaya nasama ko siya ngayon mga kasembreros. So yun, si mama niya, support daw sabi niya dito, no. So play ko to mamaya mga kasembreros ha. Parang pakinggan niyo po. Ay, nakita natin yung saya, no, ni Mama Min mga kasembreros dito sa event ni Kath nga, no. So kasi parang half of their family ayan dito, no, maliban si kay Papa Ted, mga kasembreros. Tapos yun, mabigay ng aircon sa mga winners. Tapos ano ba? So sabi nga dito sa isa, nakakasilaw naman. Nakakasilaw kasi nga siya nasisilaw din mga kasembreros. So naalala ko tuloy yung kay time ni Alden mga kasembreros na dito na yung time na nasisilaw siya, tapos tinatakpan ni Alden yung ilaw mga kasembreros kasi ayaw niyang nasisilawan si Phenomenal Box Office Cinema Queen. So yan, picture all smile mga kasembreros. Tapos replay ko na ito, may flowers of course kay Kath mga kasembreros. As expected yan, as usual sa mga sa mga brands mga kasembreros. So may flowers, tapos yun, play ko ito mamaya, no, kung gusto niyo pong pakinggan yung mga free videos na ito po ay iba dun sa mga na-flash natin nung nakaraan mga kasembreros. Meron pa pala yung sa parang backstage siya na parang nagpipicture siya mga kasembreros, no. So parang free, parang mag-isa lang siya sa isang koridor mga kasembreros. Nagpo-posing si attorney mga kasembreros, no, dito sa kanyang outfit, no. Parang nagpo-pose lang siya mga kasembreros. Tapos ito kay Alden, sobrang nakukulitan ako dito. May isang mami dito na parang sabi ni Trini yung pangalan niya, nag-post mga kasembreros. So kasi sinasawa niya yung bata. Tapos mauntog ka, sabing ganoon mga kasembreros. Tapos mas lalo naman tumatawa yung bata mga kasembreros. Tapos sabi niya sa kanyang caption, siguro kay Alden ko ito pinaglihi, no, kasi parang may dimple siya mga kasembreros, no. So ang nag-post nito ay si Trini Tirona, no, sa kanyang TikTok account. So nakakatuwa lang, no,
Kasi of course may dimple si Phenomenal Box Office Cinema King. At saka parang sabi nito pinagdihi daw niya, no? Si Baby kay Alden Richards, mga kasembreros. So isa sa mga talagang ano yun kilalang trademarks or features ni Alden, mga kasembreros, yung kanyang dimple of course. Tapos ito, pinost ito kahapon, parang kagaya nung kay Kath, yung ginawa dito kay Alden, mga kasembreros. 150 reactions, so 5 hours ago. Good afternoon, no, kahapon ito pinost. Parang yung inedit nila na may maraming small versions or little versions, mga kasembreros, si Alden na sumasakay sa kanya, or parang basta na may mga parang little or dwarfs na version, mga kasembreros, ni Alden. So parang yung kay Kath nung nakaraan, so ang cute lang. Tapos okay, so ito po ay post ni Catherine Bernardo official, mga kasembreros, na pero fan page lang po ito. More night everyone, no? Tapos pictures ng Kath din, mga kasembreros. So ito po ay pinost na kahapon. Ito po ay siguro Kath din fan, mga kasembreros. So pictures ni na Alden nung sa car, tapos dun sa may VIP celebration nga, mga kasembreros. Tapos may isang fan na dumaan dun sa McDo ni na Alden, na mga kasembreros. Tapos in-upload nilang kagabi itong video na kanyang nakuhaan, mga kasos. Midnight at Alden Richards McDonald's branch in Santa Rosa, Laguna. So midnight. So ito po ay parang hating gabi ng mga kasembreros. Pero may tao pa rin, grabe yung mga tao, kahit na hating gabi ay kumakain pa rin sa McDo, mga kasembreros. So yun kasi ang lifestyle, no, sa city, mga kasembreros. So expected na natin na kahit hating gabi ay may mga kumakain pa rin sa mga fast foods, mga kasembreros. Tapos ito, good to know lang ito, mga kasembreros, yung post ito ng Soul Avenue kay Kath. Spotted Catherine Bernardo wearing Salomon XT6 in Bhutan. So parang yung shoes niya or yung sapatos na blue ay ito pala yung pangalan, no, Salomon XT6 in Bhutan, mga kasembreros. So ito pa ay post sa Instagram, no, mga kasembreros, na nakita natin sa Instagram nga po, mga kasembreros. Tapos pinost ito ng admin kagabi kay Kath, no, para siyang nag-exercise. Naka-gray or dark gray yung suot dito ni Kath, mga kasembreros. But if I'm not mistaken, hindi to bago, part to ng Anchorland ni Kath, mga kasembreros, na endorsement, na kung saan nga ay video ito ay parang na-screenshot lang siguro nila, na nilagay, mga kasembreros, at saka pinost sa Facebook kahapon. So ito po ay part ng video, no, mga kasembreros, na suot nga ni Kath. Tapos major item tayo, mga kasembreros. Nagulat talaga ako dito sa suot ni Alden at saka ni Kath. Well, of course, yung kay Alden ay pre-taped or matagal na itong shoot, mga kasembreros. Pero yung style, no, parang isa ng designer, mga kasembreros, or isa ng design or ng hobby, mga kasembreros, yung kanyang suot. Kasi si Alden kagabi ay yung jacket niya, no, parang may white siya, tapos may mga parang something na parang kahawig ng kay Kath, mga kasembreros, ng design. White siya, tapos may parang mga, hindi ko alam kung ito, parang kahoy or twigs, mga kasembreros, yung dito yung kanyang design, mga kasembreros. So nagulat ako na parang pareho ng suot ni Kath, mga kasembreros, sa itong kay Alden nga, no, na nasuot, na kung saan ay white din, at saka parang may mga abobot, mga kasembreros, sa kanyang tela or sa kanyang hibla, mga kasembreros. So yun, parang Filipiniana, hindi na siya Filipiniana, parang parang something na hinabi siya locally, no, parang ganoon, mga kasembreros. Hindi siya ginawa sa ibang bansa, kundi sa ating mga local na mga
designers, mga kasombreros. So, yun po, no, talagang nakakatuwa lang. Sabi ko, parang shocking ito, parang ako yung nagulat sa ni Kath, mga kasombreros, at saka ni Alden, na pareho sila ng parang design, mga kasombreros. Pero sir, nagkataon lang kasi si Alden ay of course alam natin na nasa Siargao, mga kasombreros, na busy sa dito sa kanyang taping or shoot doon sa Siargao nga. And by the way, no, may singit ko lang, mga kasombreros. Hindi naman sa hindi naman sa pang the down. May nakita akong post kanina na isang attorney, no, sa Facebook, mga kasombreros, na yung Siargao. And nakita ko rin yon, yung parang hindi na kontrolado yung mga local residents. So, sobrang dami ng turista pala sa Siargao, mga kasombreros. Yung mga local residents parang nagiging war freak sometimes. Tapos hindi na nakakontrol, mga kasombreros, ng parang governance issue. Yun yung parang nakita ng isang attorney, na sikat siya na attorney, na abogado, mga kasombreros. So, kasi marami na ring reports na dito na binalita na yun nga, yung mga local residents, kasi sobrang dami ng turista, parang basta hindi na siya makontrol yung dito yung local residents, na kung parang minsan parang may manangahamon ng away, tapos sa sobrang lasing iba-iba na yung ginagawa. So parang ganoon, no, mga kasombreros. So hindi naman sa pang-down na, pero ako sinapansin ko rin nung nakaraan na mga vloggers na nandoon, na maliban sa kina Nadine at Alden, nakita ko sa ibang mga vloggers na taga Siargao na kahit sa mga lansangan, di ba, may mga skates, parang normal na lang yung mga, kunwari, yung mga bata doon, or yung mga babae, or yung mga, basta, parang nang-aakit sila ng mga so parang ganun ba, mga kasans, no? Pero, yun ay singit ko lang, no? Pero hoping and praying naman na maging okay yung local governance, mga kasombreros, sa Siargao, kasi nga hatak din sila talaga sa tourism industry ng ating bansa, mga kasombreros. So, yan po. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Ipi-play ko po ito mga videos na atin pong papakinggan. And then, pakinggan natin of course ang napakagandang salita po ng Panginoon at mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po sa bawat isa. Hi, Ayla! Congratulations! And also, I think my mom is here. Yes, mama's here, my ate. Ayan. Pang-family talaga ang TCL and Abinson. The entire family is here. Support. Yeah, but yeah, definitely welcome. Sa dami ng nagsabing hindi pwede o hindi posible. So, you guys can do that as well. It is a level of tech and for sure TCL will cool you down in your homes. Correct. Ano? So, please, to all our shoppers, please don't forget that because again, sabi nga ni partner Ganger na it's just here before, syempre, the mall closes. So, punta na kayo dito na explore these beautiful appliances from these. So, mamaya, di ba, partner, pwede silang bumisita dito, to check it out. We have here our friends from Abinson to entertain your questions, your inquiries regarding the appliances of TCL. Okay, 1, 2, 3, That's right, actually, one more, 1, 2, we're gonna be here. At Then this time, Mag-iway namin yan. Dahil hanggang tatama sa ating lahat. okay ma'am, after ko, Pero matama tayo. Natatamaan talaga tayo. Relate so much, no? Kaya nga, we need an airport. Everyone here take a lot of photos. I know we're going to post them on social media and use our hashtags. okay, 1, 2, 3, and... Yan. So, we have here our executives. Huwag na ilaw. And with our TCL Abinson Food Fest 2026. And here are the Mauntog ka dyan. Sige, mauntog ka. Yeah. Mauntog ka. Yeah. Mauntog ka. Yeah. Doy. Sobrang ganda at lalim ng ating Word of God, mga kasombreros. Ang title natin ay Batas ng Kasalanan. Bakit kaya, no? Romans chapter 7 verse 25,
Sabi ni Apostle Paul, I thank God through Jesus Christ our Lord. So then, with the mind, I myself serve the law of God, but with the flesh, the law of sin. So, batas ng kasalanan, mga kasambreros. So, dito ay si Apostol Pablo, ito yung last verse sa chapter 7 no, ng mga kasambreros na kanyang liham or sulat sa mga Romano. No, ito po ay sasabi nito, nagpapasalamat siya sa Diyos. No, grabe no. Yung pagpapasalamat sa Diyos, mga kasambreros, kasi dito parang nag-admonish siya parang siyang nagpapaalala. May mga disciplinary words na binitiwan dito si Apostol Pablo sa buong chapter ng Romans chapter 7 nga, mga kasambreros. So pero nakita natin dito na apart from disciplinary words, yung mga wapama parang may patama na mga salita ni or disiplina na mga salita ni Apostol Pablo sa kabila ng kanyang alam mo yung solid food, no, parang ganoon siya, parang may pamalo na mga salita, mga kasambreros, about sa pagpapalaya, no, sa bondage of law, mga kasambreros, tapos sa kasalanan, and then kaligtasan, no, from sin, mga kasambreros, at saka sa batas, ay may pasasalamat talaga, no? Kung kaya sa ating panalangin, it's really, really important na may kalakip na pasasalamat yung ating panalangin. So, every time we pray, na bago tayo matulog, sa pagkain, it's not just about asking, no? Lord, gusto ko nito. Lord, gabayan mo kami nito. So, Lord, bigyan mo ko nito. Lord, sana mangyari nito. So, hindi lang siya hingi, no? Hindi lang siya pengi noon, mga kasambreros. Dapat may kalakip. Kumbaga pa, sa isang liham, ay meron siyang pasasalamat, no? It's either sa umpisa, sa huli. Pwede nga, na isingit-singit mo yung pasasalamat talaga, mga kasambreros, every time you pray. Pwede rin siyang sa una, banggitin natin pasalamat sa Diyos, sa kanyang kabutihan, sa hiram na buhay, no, sa ating pamilya, sa ating pagkain, sa ating skill, sa ating talent, sa ating trabaho, sa ating talino, sa ating malusog na pangangatawan, sa ating income, for example, sa yung hininga na yung breath of life, yung ating yung ating magandang relasyon sa tahanan, yung pag-ibig, yung pagpapatawaran, pagpapakumbabaan ng loob. So yung mga intangible things, lalong-lalo na, mga kasambreros, yung kapayapaan, no, sa loob ng tahanan na hindi nag-aaway, hindi magulo ang nanay at tatay mo, asawa, anak, magulang, kapatid, din so on. So kasi maraming mga tahanan ay magulo, no, mga kasambreros, yung nanay at saka tatay nag-aaway, yung nanay at saka anak nag-aaway, yung nanay at saka yung anak at saka tatay nag-aaway, tapos yung magkapatid minsan nag-aaway, nagiging referee minsan referee ang magulang, minsan referee ang anak, no? So ganoon, may mga pamilya talaga na ganoon, mga kasambreros, because hindi naghahari ang kapayapaan. That is why peace is really a gift from God, no, valuable at saka napakahalaga na regalo na dapat nating pasalamatan, mga kasambreros, mula sa Diyos, ang kapayapaan sa loob ng tahanan, because not every family, not every home has peace, mga kasambreros. So kung kaya sa ating panalangin, alam niyo po kasi yung pasasalamat talaga, no, spirit, heart of gratitude, talagang nakakalugod yan sa harapan ng Panginoon. Yung tipong kagaya sa akin, di ba? Yung mga views ko sa vlog ko, no, hindi siya parating trending, at saka dito sa YouTube, talaga nagpapasalamat na ako, maka 1,000 lang yung views ko dito sa YouTube sa isang video. Nagpapasalamat na ako sa Diyos niyan, mga kasambreros. So even lower, no, every view counted sa akin talaga dito, mga kasambreros, no, kasi nga ito yung source of living natin. Kung kaya kahit na konti yung views, pinapasalamatan ko talaga sa Panginoon, mga kasambreros. At unang-unang pinapasalamatan ko, of course, yung buhay, yung kanyang salita, no, na ang salita ng Diyos sa Biblia, yung nanay na mabait, yung pamilya mabait, mga kasambreros, supportive, at saka yung trabaho ko dito lang sa bahay. Hindi na ako nagbibihis, hindi na ako namamasahe, no, kasi gastos din po ang pamasahe, mga kasambreros. So hindi na ako, parang less gastos, less hassle, mga kasambreros, kapag sa bahay lang actually ang trabaho, no.
So yun, talagang malaking pinagpapasalamat ko rin sa yung ulan, no, na tawag dito na malaking tulong sa mga pananim, yung rain mga kasambreros, yung ulan talagang malaking tulong sa mga itik ng aking kapatid mga kasambreros kasi may itikan sila. So yun, marami, no? Tumingin ka lang sa paligid mo, learn to appreciate small things. So ito yung pinapakita din dito ni Apostol Pablo na kahit sa kanyang sa kanyang mga disciplinary words na sinasabi sa mga Romano ay hindi niya nakakalimutang pasalamatan ng Diyos. Una pa talaga, no, na kanyang mga binigkas dito sa last verse ng kanyang liham sa Romans chapter 7 mga kasambreros, and that is through our Lord Jesus Christ mga kasambreros. So wala na iba kasi Jesus Christ is the ultimate and final grace and the most perfect grace, no, grasya ng Diyos mga kasambreros sa atin. So then with the mind I myself serve the law of God, but with the flesh the law of sin. So yung kanyang pinagsisilbihan daw dito or panglilingkuran ay ang batas ng Diyos mga kasambreros, pero ang flesh daw, kasi yung flesh mga kasambreros, yung laman na ito ay punong-puno ng pagnanasa, punong-puno ng kasalanan. That is why even if we are in the flesh, we must live in the spirit, no? Kung kaya sasabi niya na hindi tayo nakikipaglaban, no, sa mundong ito or sa physical world na sa ating laman mga kasas, kundi sa espiritu. This verse in Romans chapter 7 verse 25 reflects a profound struggle within each of us, showcasing an internal conflict that many Christians relate to. So, may mga internal conflict kasi tayo. Parati nating tatandaan na lahat po ng tao may mga internal conflict tayo. Meron tayong kumbaga problema na minsan sa ating sarili. Kaya ko ba to? Hindi. No, gagawin ko ba to? Hindi. Dito ba ako papunta? Hindi. So, kapag wala kasi tayong prayer life, no, kapag hindi tayo humingi ng guidance, ng wisdom, ng direction sa Panginoon mga kasambreros, hindi siya magbibigay ng situations, hindi siya magbibigay ng mga tao na makakatulong sa atin na mag-solve ng ating problema mga kasambreros. So that is why prayer is really important, kasi ito yung ating communication, no? Ito yung ating means of communicating or talking with God, na humihingi tayo sa Kanya, nagpapasalamat tayo sa Kanya, dinadakila natin siya, no? At saka of course ay nakakahingi tayo ng kasalanan, nakakahingi tayo ng patawad sa ating mga kasalanan mga kasambreros. So here Paul expresses gratitude to God for Jesus Christ, who plays a vital role in our salvation and delivers us from the sinful nature manifested in the flesh. This tension between our mind, which desires to follow God in the law, and our flesh, which tends to submit to sin, is central to Christian doctrine. So, yun, naglalaban-laban kasi ng isipan natin, iba yung dinidictate, yung puso natin, iba. Yung ating laman, iba. Yung spirit at saka yung batas ni Lord at saka yung kanyang salita, iba. So, naglalaban-laban. This is what we call internal conflict. Iba-iba yung gusto ng iba't ibang parte ng ating katawan mga kasambreros. But kung talagang tayo pa ay malalim na sa Panginoon, at saka we have a close and intimate relationship sa Panginoon, ay masusundin natin of course ang kagustuhan ng Diyos, no, through His Word, no, through His leading. In our lives, it's not uncommon to feel torn between doing what is right and succumbing to temptations that lead us away from God's path. Mga kasas, Paul's acknowledgement of his struggle can be a comfort to us. We are not the only ones facing challenges in our spiritual walk. So hindi tayo nag-iisa. Lahat po nakaka-experience ng the same struggles. Iba-iba lang yung scenario, iba-iba lang yung lugar, iba-iba lang yung bahay, iba-iba lang yung address, iba-iba lang yung members of the family, iba-ibang apelyido, pero the same, no? Kapag tayo ay nag-struggle at saka nahihirapan sa ating finances, yung iba din, no? Kung yung tayo ay nakikipaglaban sa ating laman, sa immorality, yung iba rin, no? Kung yung iba ay nag-struggle sa mga decisions sa buhay, yung iba ganun din po mga kasambreros. But kung paano natin sila harapin at isolve mga kasambreros yung mga struggles na ito, yun po yung nagmamatter sa Panginoon. We all experience moments of weakness where our desires might clash with our values. It's essential for us to recognize that while sin is a reality we contend with, grace through Jesus offers hope in a way forward. So yun siya, no? Kasi pare-pareho tayong mga weaknesses, no? Pare-pareho tayo ng mga kinakaharap sa buhay na problema.
Pero yun nga, no, ang pinakasolusyon dito ay manalig, sundin ang Panginoon, mga kasembreros, and kung ano yung tama, no? Kung ano, kasi if we have wisdom, no, na mula sa Panginoon, mga kasembreros, tuturuan niya tayo ng kung anong tamang gawin, no, anong tamang desisyon, ano yung tamang pamamaraan ng pag-solve, mga kasembreros, ng problema. Kasi di ba yung iba, maglalasing, no? Yun yung kanyang pamamaraan ng pag-solve ng problema, which in fact hindi naman talaga pag-solve ng problema, yun nagdagdagan pa yung problema mo kasi pag gumastos ka ng inumin, nalasing ka, naubos yung pera mo, tapos sumakit pa yung ulo mo kasi nga ayan, nalasing ka, mga kasunod, at nasobrahan ka sa alak. So nadoble pa yung problema, hindi pa na-solve ang iyong tunay na problema sa realidad ng buhay. So yung mga lessons natin na dapat matutunan, mga kasembreros, no, sa Romans chapter 7 verse 25. Number 1, acknowledgement of our struggle. So dapat i-recognize natin na lahat tayo ay may problema. Kasi kapag hindi mo ma-identify yung problema, hindi mo malalaman kung ano yung actions na gagawin mo. Parang ano lang yan eh, kung magpapacheck up ka sa doktor, tapos sinabi ng doktor na diabetes yung sakit mo, so alam mo kung ano yung gagawin mo at saka ano yung irereseta sa iyo na gamot. So whereas kung hindi ka nagpa-check up at hindi mo na-recognize na yun pala yung sakit mo, akala mo ay simpleng headache lang, yun pala ay diabetes na pala or ano man dyan na migraine. So kung pa yung pamamaraan mo, sige, inuman ko lang to ng ganito, inuman ko lang ng ganyan, so hindi tama na gamot or medication, mga kasombrero. So dapat i-acknowledge natin yung ating struggle. Number 2 na lesson, importance of thankfulness. No, yun siya, mga kasombrero, as I've mentioned earlier. At inuulit-ulit talaga ng Biblia na dapat ay maging mapasalamatin tayo. No, nasa moments ba tayo ng problema, nasa moment ba tayo ng success, sa victory, nakakatanggap pa tayo ng good news and bad news, magpasalamat tayo. Either way, mga customers. Tapos, ang last one is the role of Jesus Christ. We have to understand na ang Diyos natin na si Lord Jesus Christ is our ultimate source of strength, allows us to lean on Him in trying times. So, yun siya, no? Kailangan i-acknowledge natin yung totoong role at saka yung, yung role ng Diyos ni Lord Jesus Christ sa atin. So that, magiging yung mindset natin, yung belief natin ay magiging tama din siya, mga customers, because in-acknowledge natin si Lord Jesus Christ as the source of everything that we have, especially yung ating kalakasan, wisdom, peace, love, joy, patience, kindness, gentleness, goodness, faithfulness, humility, no, self-control, and so mga kasombreros. Alright, sinama po sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa, at tamang mindset of acknowledging Jesus Christ in our sins and having a grateful heart or thankful heart always and always. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambrasen. Paalam po. I love you.